Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion. Meron na naman po tayong panonoorin ngayong araw galing sa Pinas News Insider. Ito ang title, Pinas News Insider. Hala, totoo nga, kumanta si Taberna. Uy. Napaamin si Marcos. BP Sara may matinding pasabog sa palasyo. Okay mga kaibigan, kung trip nyo na katulad ng ganito, bigyan na natin ng reaksyon at opinion. Simulan na natin, sabay-sabay natin panoorin mga kapatid. Nasaan ang aking intro? Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Alright mga kapatid, anong meron? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit ano pa ang gawin mong palusot, tila hindi mo mabubudol pa ang taong bayan. The damage has been done. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa ay siya rin ang babalik sa iyo. Matapos ang matapang na pahayag ni Vice President na si Sara Duterte na ituloy na ang impeachment trial dahil ang gusto ng Vice Presidente ay isang bloodbath, pero tila umiba ang ihip ng hangin. Tila umatras na at may inamin si Bongbong Marcos na tila bagang biglang naduwag at nabahagang buntot ng Pangulo. Abay gusto pa naman niya ng reconciliation sa mga Duterte. Gusto na umano niyang makipag-ayos at makipagbati sa mga Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, sa dami po nang nangyari dito sa Pilipinas na pangbabatiko sa mga Duterte, siniraan nila ang Duterte. Tapos ngayon makakarinig tayo ng ganyan na parang easy lang, parang wala lang. At lumalabas pa si BP Sara ang nagsimula. Parang gano'n, no? Hanggat maaari, wag sanang malinlang ulit si BP Sara sa ganitong pakulo ng presidente, no? Mahirap yung ganito dahil hindi mo alam takbo ng pag-iisip ng ganyan, di ba? Yung ganyang style ng Pangulo. Mahirap. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, Yes, Pinas News Insider. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ano ba ang nangyari? Marcos Jr. Ito ang naging tanong ng ilan sa ating mga kababayan dahil daw sa kabila ng ginawa nila sa mga Duterte na halos taplakan ng lupa at dinala pa sa daheg ang dating Pangulong Duterte para hatulan sa dayuhang hukuman, ay bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Para kasing ang dali lang nung mga ginawa niya. Akala mo parang pinitik lang yung tenga, tapos sorry, gusto ko makipag-ayos. Akala mo mababaw lang yung mga nangyari, no? Para sa akin, kung ako sa'yo, Madam BP Sara, wag kang papayag magpalinlang ulit dito. Mahirap na. Parang ang dali lang sa kanya yung ganyan, ano? Tapos mukhang siya pa yung inape, no? At agad-agad gusto nyong makipag-ayos. Ayon kasi sa isinagawang panayam ni Katuning sa kanyang programa kay Marcos Jr. Tila tahasang tinanong nito kung gusto pa ba niyang makipagsundo sa mga Duterte. At ang katawa-tawang sagot ni Marcos Jr. ay oo naman daw. Ayaw daw niya ng gulo. Marami na raw siyang kaaway. Ayaw raw niya ng maraming kaaway. Ang galing, ang dami niyang kaaway. Sana totoo. Sana lang totoo, no? Para lalo siyang ma-stress. Kasi hindi naman magandang yung ginagawa niya, eh. Kaaway mo lahat ng mga bumoto kay BP Sara. 32 million. Yung sa 31 siguro, karamihan dyan sa 31 na million votes mo. Views ba sinabi ko kanina? Hindi naman. Basta million na votes. Malamang may mga galit lang din sa iyo dyan. Isipin nyo, no? May magalit lang nga sa'yo, 5 tao, 10 tao, parang ang pangit at pakinggan. Pero kung may galit sa'yo, na halos milyones ang bilang, ay hindi ho maganda yan. Hindi nyo malang pinag-isipan yung ginawa nyo kay Tatay Digong. Hindi nyo pinag-isipan na maraming magagalit sa inyo. At ang gusto pa daw niya ay may mga kaibigan. Ang tangi lang daw habol ni Marcos Jr. ay stability, peaceful, para raw magawa nila ng maayos ang kanilang mga trabaho. So ibig sabihin, pag may kaaway ka sa Ba't yung Pangulong Duterte dati, meron naman din siyang mga kagalit,
may mga ayaw din sa kanya, binabatikos din siya, pero yon nagagawa niya at nagagampanan niya yung trabaho niya. 80% trust rating, kayang-kaya niyang gawin. Kahit binabatikos yung mga project niya, tinutuloy niya pa rin. Kita mo nga naman, di ba? 80% trust rating pa rin. Ikaw, nagkaroon ka ng kaaway, hindi mo na kaya magtrabaho ng maayos. Kung ganyan, talagang napaka-weak leader, di ba? Weak ka talaga pagka ganon. Hindi mo kayang magtrabaho, magtuloy-tuloy kapag ka meron sa yung bumabatikos. Samantalang kayo ang nag-unang ng batikos. Ngunit tanong ng ilan, ano ba naman BBM? 3 taon yung tinira ang mga Duterte. Wow naman. Ano kayang naisipan ni Marcos Jr. at gustong makipagbati at makipag-ayos sa mga Duterte? Pag ito, binawi niya yung sinabi niya, ang gusto niyang makipag-ayos, malamang may sinunod na naman tong ibang tao. Malamang nagpadikta na naman yan. Base lang yan sa ating opinion. Abay, mag-isip-isip naman kayo dahil tila baga walang ginawang kasalanan sa mga Duterte. Hindi naman pwedeng ganun-ganun na lamang yun. Matapos sa pilitang iparesto ang dating Pangulong Duterte ng Marcos administration at dalhin sa The Hague, Netherlands. Sa tingin mo, papayag ng ganun-ganun na lamang ang mga Duterte? Ano ba, nagkay-dramahan na itong Marcos Jr.? Tila paawa effect. Hindi mo ba naisip isang matanda na at 80 years old na ang dating Pangulong Duterte na siya pa naman nagpalibing sa iyong ama na si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani? May kasabihan nga, the damage has been done. Kung nooy madadala mo ang mga Pilipino sa iyong mga pabudol-budol na mga matatamis na pahayag, kung nooy naniniwala ang maraming Pilipino sa iyo, i-impeachment nga ng Vice President ay kaya pa ito. Pero nang ipadala na ang dating Pangulong Duterte sa The Hague at nasa detention facility pa, abay ibang usapan na yan. Kung paano natin i-describe yung ginawa nito kay Tatay Digong at kay BP Sara at sa buong Pilipinas na rin, para sa akin, kasuklam-suklam. Sukdulan po ang ginawa niyang panggagago sa mga Duterte. Yan lang po ang akin. Wala siyang utang na loob. Walang-wala. Alam mo, sinasabi kasi ng iba, nagtatrabaho lang daw naman ang Pangulo. Anong trabaho mo? Siraan ang mga Duterte? Pabayaan ang mga Duterte? Samantalang kundi dahil dyan, hindi ka maluluklok. Kakapalan ng muka. Ito na siguro yung pinaka-presidenteng palpak para sa akin na. Opinion lang ho. Kasi noon, nung dilaw, although ayoko naman ng dilaw talaga. Ayoko nun. Pero, hindi naman sa pinagtatanggol ko ang dilaw o kaya pinapanigan ko ang dilaw. Palpak din naman yun eh. Pero, eto na eh. Eto na yung pinakapalpak sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Biruin mo, bigas. Bigay bawi. Tapos nga, hindi marunong magpalakad. Sa akin lang, opinion lang naman, di ba? Hindi marunong magpalakad ng gobyerno ito kapag ganito. Pagkamali ka ng iyong binangga, ang minsan ang tumulong sa iyong pamilya. Kaya ang mga Duterte na maibalik muli ang tiwala ng taong bayan sa pamilyang Marcos, yun ay sinayang mo lang. Kaya ligwak ka ngayon sa taong bayan at sa mga Duterte. Ang malaking tanong ng taong bayan, bakit ka makikipagsundo sa mga Duterte? Yun ba ay natatakot kang baka makulong pagkatapos ng iyong termino? Siguro natawag siyang bloodbath. Malamang pwedeng pumasok to sa Kolongski. Sa ginawa niya sa Duterte, maaari nga. Ganun talaga, Marcos Jr. Lahat ng iyong ginawa ay babalik rin sa'yo at yan ang iyong pananagutan. Nagbigay naman ng kanyang opinion si Optic Politics sa kanyang post online. Ayon sa kanya, if President Marcos Jr. truly seeks reconciliation with the Duterte, then he must do more than offer words. He must bring back former President Rodrigo Duterte from The Hague. Marcos stood by as foreign forces took custody of Duterte under a politically charged indictment, and in doing so, he allowed the humiliation of a former head of state in the dismantling of Philippine sovereignty by silence
and inaction. If he had the power to allow it, he has the duty to undo it. There is no path to unity while Duterte languishes in foreign detention. No gesture of peace can be taken seriously while the man who cleaned the streets and held the line for national order is treated like a criminal under Marcos watch. Bring him home or stop pretending you care about reconciliation. Yan, totoo yan. Puro lang din naman kasi salita yan eh. Gusto niya lang makipagbati, ganyan-ganyan. Pero wala naman siya nagagawa gaya ng flood control. Nabangga lang, no? Nagbaha na lahat. Ngayon, sa aking palagay, panlilin lang ang gagawin nito. Kasi kung talagang desidido ka, uunahin mo yung gawa bago ka magsalita. Sana, ginawa mo, pauuwiin mo si Tatay Digong dito, tapos tsaka ka magme-message na ito yung peace offering ko. Pwede siguro yung ganon. Magandang bagay yung gagawin mo. Kaso, ang problema, kahit ginawa mo yon, hindi ka pa rin ata patatawarin ng mga Pilipino. Pero kailangan mong gawin yon, dun mo simulan. Tapos gumawa ka ng paraan para makipagkasundo sa mga Duterte, gawin mo yung trabaho mo. Hindi yung naririnig ho namin na parang ngayon ka palang magsisimula, ngayon na. Sisimulan na, magtrabaho na. 3 taon? Ano bang big project na ito? Wala no? Dagdag pa niya, no reconciliation without reckoning. Former President Rodrigo Duterte warned the nation there will be a time of reckoning. That time is no longer coming. It has arrived. Huwag kayong papalin lang dito. The midterm election results post-default lines. Marcos Romualdez allies, particularly those leading the political persecution of Duterte and his supporters, were soundly rejected by the people. Now fear grips Malacanang when VP Sara Duterte boldly declared that her impeachment trial would be a bloodbath. Ferdinand Marcos Jr. flinched suddenly, recalling for reconciliation, a word that reeks of desperation, not sincerity. Sabi nga, no? Sabi ni Pangulong VP Sara. Pangulo na, VP Sara na. Sabi niya ng ganun, manalo, matalo, kahit anuman ang kalalabasan nung impeachment na yan, payapa na yung kalooban niya. Payapa na yung puso niya, anuman ang kalalabasan. So, ibig sabihin, wala na sa kanyang epekto. Matanggal man siya sa trabaho. Okay na sa kanya yon, di ba? Wala na, okay na. Ganyan po kapayapa ang isip niya. So, ibig sabihin, may mga susunod pang pagkakataon na pwedeng bumawi si BP Sara. Kung hindi man siya sa mga magkakapatid. Kasi sabi nila daw pagka na-impeach na, hindi na pwedeng tumakbong vice president. So, yun yung mga pwedeng mangyari. Hindi na pwedeng tumakbong presidente o kahit anong posisyon ata, something like that. No? Correct me if I'm wrong. Ngayon, marami pa pong kaalyado ng mga Duterte ang pwedeng pumalit kung sakasakaling mapabagsak nila o mapababa nila si BP Sara. Sa kanya okay naman eh. Ako, mawalan ako ng trabaho, okay na, wala nang problema. Siguro malalaki na anak niya or mayaman naman sila kahit papaano, o kung hindi man mayaman, may sapat na kabuhayan para mabuhay sila hanggang pagtanda nila. Okay na sa kanya yun, walang problema. Ang problema ng administrasyon na to, hindi lang po si BP Sara. Kung maisan tabi nyo man si BP Sara, meron pang mga Duterte. Bukod sa meron pang mga Duterte, nandiyan pa si Bato, nandiyan pa si Bongo, nandiyan pa si Marcoleta. Marami pang sakit sa ulo ninyo. Yun lang ang nakikita ko. Kung hanggat ayaw nyong kumampi sa kabutihan, may mga mananatili para sa kabutihan, no? Kaalyado na gustong ipagpatuloy yung mga nagawa po ng ating Tatay Digong. Diretso tayo. To sanitize his image, Marcos is now hiding behind operatives like Toby Tiangco and media enablers like Anthony Taberna. Meanwhile, Speaker Martin Romualdez scrambles to consolidate power through rush loyalty checks in Congress, afraid the tide has shifted beyond control. But BP Sara is standing firm. She welcomes the impeachment and promises to face Maganda it head on. She knows what this is, a politically motivated attack. This Kasi pag ito na pagtagumpayan niya, wala nang daya yan. Ibig sabihin, wala talaga siyang kasalanan. Siguro naman yung mga nagsasabing may kasalanan si BP Sara,
mawawala na ng saysay yung mga pinagsasabi nila. Guys, as constitutional process, Senator-elect Rodante Marcoleta, a seasoned defender of justice, has already warned that the impeachment must stop, and he is more than ready to challenge the prosecutors in an open debate. The Filipino people have made their choice loud and clear. They cheer not for Marcos Cuardes or Romualdez scheming. They cheer for VP Sara Duterte and Rodante Marcoleta. This is not just a bloodbath, it is a cleansing. End quote. Cleansing, ah. Anong nangyari sa iyo, Mr. President? Panoorin natin yung interview niya kay Katunying. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Yan, marami naman ang nakapanood niyan, mga kapatid. Sana suportahan natin ang mga Duterte. Mag-ingay kayo. Mag-ingay tayo. Ako, nagbablog naman tayo, no? Sa comment section dyan. Sa comment section dyan. Sabihin nyo lahat ng mga saloobin ninyo. Huwag magpapanin lang dito. Ba't kailangan niya pang magpa-interview dyan? Ba't hindi na lang siya magsimula? Magtrabaho kung anong gusto niyang trabahong gawin. Hindi yung daldal pa siya ng daldal dyan. Parang akala mo artista. Magsimula ka na kung anong gusto mo. Para maramdaman naman ng mga kababayan natin na nagkakasilbi yung Pangulo. Ganun lang. Ngayon, malay mo, mahalin ka ng mga sinasabi mo mga kagalit pag nakita nilang nagtatrabaho ka ng maayos. Pero kung puro daldal ka lang, wala. Walang mangyayari. Oh my God, we're back again.